أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na batid nating lahat na tayo ay pare-pareho na dinadatnan ng problema. Nakakaranas ng problema, nakakaranas ng suliranin na naghahanap ng kalutasan. Problema ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang pag-asa ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kaligayahan ay hindi tungkol sa pagkuha ng lahat ng iyong gusto. Ito ay tungkol sa pagtamasa sa lahat ng meron ka. Kaya dito na alam natin na ang problema na daratal sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga biyaya, mga katungkulan, mga posisyon na ito ay pagsubok na meron itong kaakibat na problema na nais malutasan ng isang alipin ng Allah. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا قَالَ مِنْهُمْ صَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at hinati namin sila sa mundo, sa mga nasyon, kabilang sa kanila ay matutwid at ang ilan sa kanila ay hindi. At sinubukan namin sila sa mga mabubuti at masama upang sakali sila'y magsibalikan. Kaya ang pagsubok na ito ay isang napakalaking problema kung ang mga ito ay ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti man o masama, na ito'y pagsubok sa atin na merong kaakibat na problema na kung ito ba ay maiwasto natin ang mga gawaing ito sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga biyaya na ating mga tinatamasa ay hindi ito maging sanhi para makalimot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang mga biyaya na ito, kung ito ay magiging hadlang sa pagdakila ng alipin ng Allah sa kanyang lumikha, na namumukod tangi na ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang dakila na dapat dakilain ng lahat. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na huwag tayong makalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kung tayo'y makalimot sa Allah, ito'y napakalaking problema. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at ibinigay niya sa inyo ang lahat ng inyong hinihiling sa Kanya, at kung inyong bibilangin ang biyaya ng Allah ay hindi niyo ito mabibilang. Sa katunayan, ang tao ay sadyang mapag-api na mapagtakwil. Kaya dito, uusbong lilitaw ang problema sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanyang alipin kung siya ay makalimot sa lumikha. Makalimot sa lumikha na dumakila at sumunod at magpakaaba, na ito ay magiging sanhing napakalaking problema kung makalimot ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat dahil sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binabago ang alipin ng Allah sa pamagitan ng biyaya. Meron na magiging apekto ang biyaya ng Allah sa alipin ay magiging mabuti, at meron naman magiging epekto na biyaya sa alipin ng Allah ay ang pagiging masama. Kaya makita natin, sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Palamma atahum min fadlih bakhilu bih tawallaw wa hum mu'ridun."
Sinabi ng Allah sa Quran, at nang binigyan sila ng kanyang biyaya, sila'y nagmaramot rito at tumalikod habang sila ay mapagtanggi. Sa kadahilanan, binago sila ng biyaya ng Allah na napasama ang resulta ng mga biyaya na kanilang tinatamasa, naging masama ang epekto sa kanila. Sila'y nagmaramot, sila'y tumalikod, sila'y nagmalaki, at sila'y nakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil sa sobrang paghahangad sa biyaya ay naging sakim ang tao at hahamakin ang lahat. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Qalla innal insana layatgha an ra'ahu istagna inna ila rabbikal ruj'a." Kalla innal insana layatgha ar-rahu istagna inna ila rabbikal ruj'a. Sinabi ng Allah sa Quran, hindi katotohanan ang tao ay talagang lumalabag sa pag-akalang may sarili siyang kasapatan, katiyakan sa iyong Panginoon ang pagbabalik. Kaya huwag tayong makalimot sa Allah na tayong lahat ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Wa ma bikum min ni'matin pa min Allah, thumma idha massakumud darra fa ilayhi taj'aruna, thumma idha kashafad durra ankum idha fariqu minkum bi rabbihim yushrikun." Sinabi ng Allah sa Quran, at anumang biyaya sa inyo ay galing sa Allah, at pagkatapos kapag hinupuan kayo ng kagipitan, sa Kanya kayo'y humihiyaw, at pagkatapos ng Kanyang pawiin ang kapinsalaan sa inyo, ang iba sa inyo ay tumatambal sa kanilang Panginoon. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na dito makikita natin na ang problema na hindi natin mamalayan, na kung hindi natin ito mabigyan ng kalutasan. Kaya sa mga hindi nakakaunawa ng tunay na diwa ng buhay ay pumapasan ng matinding suliranin na hindi malulutasan. Sapagkat ang tao ay sadyang ang ating mga katangian ay madamdamin, kaya nakakagawa minsan ng masama dahil sa kanyang pagdaramdam, nagre-rebelde dahil sa kanyang hinagpis, sa kanyang hininaing na dahilan kung bakit nagkakaroon ng matinding problema. Kaya makita natin na inulat ni Abdullah radhiyallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man latama al-qududa wa shakkal juyuba wa da'a bi da'wati jahiliyah, rawahul Bukhari. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi namin kaanib ang sino mang nanampal ng mga mukha at namunit ng mga damit at nanawagan sa katawagan ng kamangmangan, isinalaysay ni Bukhari. Kaya dito mga kapatid, sa pananampalataya, na ang taong inapi na naghahangad ng kalutasan o naghahangad ng kalutasan, ng katarungan sa ginawa sa kanya, na siya'y namumroblema, na ang kanyang pag-asa, kung siya'y mahina, ay sa iba niya mailalagay ang kanyang pag-asa, hindi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tao na dumating sa kanila ang mga tadhana na hindi nila tanggap at nanawagan sa katawagan ng kamangmangan, na sila ay napariwala, sila ay nalihis. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na sadyang tayo ay marupok sa mga problema, kaya kinakailangan na tayo maging matatag ng ating pag-asa at takot ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya ang karupukan na kung saan sinabi ng Allah sa banal na Quran, yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sinabi ng Allah sa Quran, ninanais ng Allah na pagaanin sa inyo at nilikha ang tao na napakahina. Mahina sa lahat ng bagay,
mahina sa lahat ng sitwasyon, ngunit ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang lakas, ang kanyang pag-asa ay nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin na kung saan malutas ang kanyang problema dahil sa kanyang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang sino mang makakatakas sa problema. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala gammin hatta syauqati yushaquha illa kaparallahu biha min khatayahu. Rawahu Bukhari. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang dinanas ang isang Muslim mula sa pagkapagod, pananakit, problema, kalungkutan, kapahamakan at pagdadalamhati kahit tinik na tuminik mismo sa kanya, kundi ipinangtanggal ng Allah ang mga ito mula sa kanyang mga kasalanan, isinalaysay ni Muslim. Kaya pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin na dumaranas ng problema na kung siya ay nananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema ay pagsubok na dapat pagtiisan ng mga mananampalataya para maging positibo sa buhay. Mga tadhanang dumating sa atin na mga tadhana, mabuti man o masama, nakabilang sa ating pananampalataya, nakalugdan natin ito sapagkat ito'y nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na dumaan ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa babaeng umiiyak sa harap ng libingan. Kanyang sinabi, matakot ka sa Allah at magtiis. Sinabi ng babae, hayaan mo na ako sapagkat hindi mo naman dinadanas ang aking paghihirap at pagkaraan ay merong nagsabi sa kanya na iyon ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya't pumunta siya sa pintuan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at saka wala siyang natagpuang doong mga bantay. Kaya sinabi niya, hindi po kita nakilala kanina. Kaya't kanyang sinabi, ang pagtitiis ay tanging nasa unang pagkabangga ng problema, isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, problema na kung saan nadadating sa atin bigla na ito'y ating mapagtitiisan na meron itong kaakibat na pagpapala sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung siya'y nalugod sa itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanya itong napagtitiisan. Ang pagtitiis na may gantimpala sa Allah ay kung anong nangyari pa lang sa simula ng problema, tulad sa pagkamatay, karamdaman o pagkagulat sa isang bagay na nakakapinsala sa isang tao. Kaya pangaralan talaga ang mga namimighati para hindi makagawa ng kupor o bid'ah o haram o pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtitiis o presensya ay merong tatlong uri. Ang pagtitiis sa pagsasagawa sa mga tungkulin ng Allah. As-sabar alat ta'a. As-sabar alal ma'siyah. As-sabar alal qadar. Pagtitiis sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiis sa mga pinagbawal ng Allah, at pagtitiis sa itinakda ng Allah. Kaya ang presensya o pagpasensya ay merong tatlong uri. Ang pagtitiis sa pagsasagawa ng mga tungkulin sa Allah, pagtitiis sa pag-iwas sa mga bawal ng Allah, pagtitiis sa oras ng kalamidad, sa unang pagkabigla. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kaya merong batas ang ating relihiyong Islam. Batas at panuntunan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito iaayon ng alipin ng Allah ang kanyang pamumuhay. Pamumuhay sa ating relihiyong Islam, pagsunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pamamaraan na dapat nating panuntunan. Hindi nagsasalita ng masama. Hindi magsasalita ng masama sa tagapaglikha. La ilaha illallah.
o hindi gumagawa ng hindi dapat gawin sa unang pagbigla, ay gagantimpalaan siya para doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na mga sitwasyon, na mga pangyayari sa atin na dapat nating tiisin ang ganitong mga problema na meron itong kaakibat na pag-aaral, kaakibat na pagpapala. Kaya ang iba ay nagsasalita ng kontra sa aral ng Islam dahil wala silang pagtitiis sa problema. Hindi nila na naghahangad kaagad sila ng kalutasan, problema na naghahangad sila ng solusyon, sapagkat itong problema ay nagdudulot sa kanila ng pagkabalisa at pagkaligalig, sapagkat ang problema, ang solusyon ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag makalimot kung ikaw ay tumatamasa, namumuhay sa karangyaan. Huwag makalimot, sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Palamma nasu ma dukiru bih, patahna alayhim abwaba kulli shay'in." Patahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima atu akadnahum bagtatan fa idahum mublisun. Sinabi ng Allah sa Quran, at saka nang makalimot sila sa anumang ipinaalala roon sa kanila, ay binuksan namin sa kanila ang mga pintuan ng lahat ng bagay, hanggang sa kapag nagalak na sila sa anumang ipinagkaloob sa kanila, ay sinunggaban namin sila sa pagkagulat, kaya naman sila ay naghinagpis. Paghihinagpis sa nararanasan nilang pagsubok, paghihimagpis sa nararanasan nilang problema, na ang solusyon ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, na kailangan manumbalik, magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sila'y laging nagtamasa ng pagpapala ng Allah, pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala, katanyagan, kapangyarihan, kaginhawahan na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung sila'y binigla ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila'y naghihinagpis. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagtitiis sa suliranin ay may gantimpala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Qul ya ibadil ladina amanu ttaqu rabbakumul lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ardullahi wasi'a innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sinabi ng Allah sa Quran, sabihin mo, o aking mga alipin, naniniwala, katakutan ninyo ang inyong Panginoon, para naman sa mga nagpapakabuti sa mundong ito ay magkakaroon ng kabutihan. At ang lupain ng Allah ay malawak, kaya't tanging mga matiisin lamang ang bibigyan ng kanilang gantimpala na walang pagkukwenta. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagtitiis ang tanging sandata ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na malutasan niya ang problema na dumatal sa kanya, sapagkat kung alam natin ay meron itong pagpapala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung dumatal sa kanya ang problema, ay dapat banggitin sa oras ng kabighatian ang inulat ni Salama, kalugdan nawa siya ng Allah, na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na aking narinig ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. "Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Inulat ni Salama radiyallahu anha, na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na aking narinig ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, walang alipin na dinatnan ng suliranin at sa kanyang sasabihin, tunay na tayo ay pag-aari ng Allah at sa kanya rin tayo manunumbalik. O Allah, gantimpalaan mo po ako sa aking problema at palitan mo po ito
ng mas mainam para sa akin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maliban nagantimpalaan siya ng Allah sa kanyang problema at papalatin ito para sa kanya ng mas mainam pa kaysa rito, sinabi niya, kaya nang namatay si Abu Salama radhiyallahu anhu ay aking sinabi, katulad sa inutos sa akin ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya pinalitan ng Allah para sa akin ng mas mainam pa kaysa sa kanya ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinalaysay ni Muslim.